Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nakilala ko ang aking asawa sa isang bus mula sa aming probinsya papuntang Maynila. Magkatabi kami sa biyahe kasama ang aming malalaking bagahe. Natuklasan naming nagmula kami sa iisang bayan. Ngunit hindi kami magkakilala. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Parehas kaming pupunta sa Maynila upang makipagsapalaran at maghanap ng pagkakakitaan. Dahil sa probinsya, mahirap magkaroon ng trabaho, hindi katulad sa Maynila na maraming pwedeng trabaho na mapapasukan. Wala naman akong makitang dahilan para maakit ako sa kanya noong una. Ngunit habang kinakausap ko siya at pinagmamasdan, ay dahan-dahan na pala akong nagkakagusto sa kanya. Meron siyang maliit na muka at maliit na labi na medyo nakanguso, pero para sa akin ay katangian niya ito. Sa tuwing sinasabi niya ang salitang, "Oo nga," madali siyang patawanin at kahit ako ay natatawa din dahil alam namin sa isa't isa na nakakatawa ang mga biro namin. Ang 12 oras na biyahe ay tila ba'y 1 oras lamang ang haba at nalungkot ako nang makarating na kami sa Maynila. Nagpalitan kami ng numero at nangako kami sa isa't isa na magkikita kaming muli. Hindi nagtagal ay nakakuha ako ng trabaho bilang taga-ayos ng mga sirang cellphone sa maliit na tindahan sa isang shopping mall at nakakuha naman siya ng trabaho bilang assistant sa isang hair salon. Patuloy kaming nagtatrabaho at hindi kailanman gumastos ng anumang bagay dahil kami ay nagtitipid at nagtatabi ng aming mga kinita. Sa tuwing araw ng pahinga namin ay nagkikita kami 1 beses sa 1 linggo upang pumunta sa magarbong restaurant. Siyempre hindi kami umorder ng pagkain doon dahil hindi namin ito kayang bayaran. Kaya't umuorder lang kami ng pinakamurang inumin. Madalas na order ko ay beer at sa kanya naman ay shake. Mananatili kami doon ng ilang oras habang nagkukwentuhan at nagre-relax. Hindi rin maiwasan na tingnan kami ng mga waiter at waitress. Kaya ang estilo namin ay pumupunta kami kapag mga bandang 2:00 o 3:00 nang sa gayon ay kaunti lang ang mga tao. Para kaming nasa dreamland kung tatawagin sa tuwing kami ay nasa loob ng restaurant. Ginagawa namin iyon dahil gusto naming makatakas kahit sandali sa mundong aming ginagalawan. Paraan namin upang ganyakin namin ang aming sarili na lalo pang magsikap sa buhay. Sa paglipas ng panahon, nahulog ang loob namin sa isa't isa at nagpasya kaming manirahan sa iisang tahanan. Dumating ang panahon na nakaipon kami ng sapat na salapi. Ang katas ng aming dugo at pawis ay isinugal namin sa pagpapatayo ng isang cellphone repair shop. Noong gabing tinitingnan namin ang bank book. Halo-halo ang aming emosyon, malungkot dahil ginamit namin ang pera at masaya dahil magkakaroon na kami ng sariling shop. Kalaunan, mukhang ang gulong na nasa ilalim na ngayoy umiikot patungong paitaas. Dahil naglabasan ang mga bagong cellphone, dumami din ang aking mga suki. Mas lalo pang nakadagdag ang internet at online gaming. Dumarami ang mga taong mayroong cellphone kumpara sa may mga sariling computer na naging rason kaya naman lumago ng lumago ang aming negosyo. Hindi nagtagal, nakabili kami ng maliit na bahay at lote at isang motorsiklo. Hindi na rin kinailangan magtrabaho ng aking asawa, kaya't nanatili siya sa bahay at sinisigurado niyang magiging komportable ang aming tahanan. Isang araw ay lumuhod ako sa harap niya at hiningi ang kanyang kamay para yayaing magpakasal. Isinuot ko sa kanyang daliri ang isang napakaganda at napakagarbong diamanting singsing na medyo masakit sa bulsa ang halaga, pero baliwala lang iyon dahil nakita ko kung gaano siya kasaya. Sinisimbolo nito ang lahat ng pagsisikap na ginawa namin at ang aming hindi matitinag na pagtitiwala at pagmamahal sa isa't isa. Masaya na sana ang lahat, kaya lang nagkaroon kami ng problema sa aming negosyo. Nagkaroon kami ng mga kakompetensya sa aming negosyo. Dumarami na din ang mga computer at cellphone technician, kaya naman pati na rin ang mga shop
ay mga nagsulputan din na parang mga kabote na naging resulta ng pagtumal ng aking kita. Hindi nagtagal, hindi kami nakakabangon at minsan ay abonado pa ako dahil kailangan kong bayaran ang aking upa para maisalba ang aming negosyo. Maiihalin tulad ko talaga ang buhay namin sa isang gulong na ngayoy umiikot na papuntang ibaba. Upang maituloy ang aming negosyo para mabuhay at may makakain kami, kinailangan namin ibenta ang lahat ng mayroon kami. Binenta namin lahat ng gamit sa bahay, katulad ng TV at aircon. Sumunod naman ang aming motor. Ultimo bahay namin at lupa ay naibenta na rin. Naibenta na namin ang lahat ng mga ari-arian namin. Ang aking asawa ay nagtatrabahong muli. Siya ay nagtatrabaho sa kanyang dating pinagtatrabahuhan bilang assistant sa hair salon. At nagtatrabaho din siya sa gabi bilang isang service crew sa 24 hours na fast food restaurant. Nagtatrabaho siya simula umaga hanggang gabi. Sa bawat araw na nakikita ko siya, ramdam ko ang labis niyang pagkapagod. Halos wala na siyang pahinga at napakalaki na din ang ipinayat niya. May mga araw na nakita ko ang mga kumpol ng kanyang buhok sa banyo na nahulog dahil sa kanyang pagka-stress. Ang pinakamasakit na bagay sa amin ay kinailangan naming ipagliban ang pagkakaroon ng mga anak. Ito ay isang bagay na pinapangarap namin. Ngunit, nang handa na kaming magkaroon ng mga anak, nagkaroon naman kami ng malaking problema sa salapi. Halos mawasak ang puso ko nung minsang nakita ko siyang nagpunas ng luha. Hindi ko sinabi sa kanya na nasaksihan ko ito. Dahil sobra akong nasasaktan para sa kanya at lalo kong nararamdaman ang pagkabigo ko sa buhay. Kaya lang, kahit anong pagsisikap naming dalawa ay hindi bumubuti ang sitwasyon naming dalawa at mas lalo lang itong lumalala. Noon, akala namin ay narating na namin ang nasa ibaba. Subalit, bakit para bang pababa pa kami ng pababa? Tila ba'y kami ay nasa ere na patuloy sa pagbaba. Nagsimula akong magkaroon ng mga saloobin na sumuko na lamang. Meron naman akong life insurance, kaya kapag namatay ako, ay magkakaroon ng pera ang aking asawa at mababayaran na ang lahat ng kanyang paghihirap. Kapag naiisip ko iyon, ay gumagaan ang aking pakiramdam dahil hindi na kinakailangan ng aking asawa na magtrabaho pa ng husto. Dahil hindi pa rin kami kumikita, naisipan kong ibenta na rin ang engagement ring. Ngunit ito na lang ang nag-iisang kayamanan at simbolo ng aming relasyon. Napakabigat sa loob. Ito na lang ang natitira at huling alaala nung kami ay sagana pa at lalong-lalo na nag-iisang mahalagang bagay na ibinigay ko sa misis ko. Ilang beses ko itong pinag-isipan dahil nandito na kami sa puntong kailangan na kailangan ng pera. Nagbabaka sakaling maging taya upang umakyat kami ulit pa itaas. Subalit, naging desperado na ang aming sitwasyon at napagpasyahan kong ibenta ang singsing. Ayun na lang ang natitirang paraan para kami ay magkapera. Kung ang pera mula sa singsing ay hindi makakatulong sa amin, maaari kong dalhin ang aking sarili sa langit at natitiyak kong ang aking asawa dahil sa kanyang angking kagandahan at kabaitan ay magiging madali para sa kanya na makahanap ng isang mas mahusay na asawa kaysa sa akin. Napakasakit talaga para sa akin na sabihin ito sa aking asawa. Nahihiya ako dahil hihilingin kong ibenta namin ang isang bagay na mahalaga para sa kanya. Pero sa huli ay nakakuha ako ng sapat na lakas ng loob na tanungin siya. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, sinabi ko ito ng malumanay hanggat maaari. Subalit, nung sinasabi ko ito, tumalon ang asawa ko mula sa kama at sumigaw ng, "Hindi! Paano mo naisip ang tungkol sa pagbebenta ng singsing? Hindi ako kailanman sasang-ayon na ibenta ito. Ibenta mo ako sa halip. Ngunit hindi kailanman ang singsing. Hindi." Nagulat ako sa naging reaksyon niya. Alam kong malulungkot siya at magagalit, ngunit siya ay ganap na tulad ng isang baliw. Mas maraming puti sa kanyang mata ang nakita ko kumpara sa dati. Akala ko ay susuntukin niya ako. Maraming gabi na nagtatanong ako sa kanya. Ngunit sa bawat gabi na ding iyon ay tumatanggi din siya ng madiin. Hindi na nga niya ako pinapatapos sa aking tanong. Pakiramdam ko tuloy pinagtataksilan niya ako. Naramdaman kong hindi niya ginagawa ang kanyang bahagi at hindi pa rin niya namamalayan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon namin.
Alam kong espesyal ang singsing, ngunit makakakuha pa naman kami ng iba kapag naging maayos na muli ang lahat. Mas importanteng mabuhay kami. Habang iniisip ko ito, lalo akong nagagalit sa kanya. Sa aking pagkagalit ay nasisigawan ko na siya. Hinagis ko din ang mga pinagkainan namin. Inakusahan ko siya na naging makasarili at walang pakialam sa kung ano ang kinakaharap namin na hindi niya ginagawa ang kanyang parte para sa aming pamilya. Humihigbi siya, ngunit hindi pa rin niya ako pinapayagang ibenta ito. Kaya nung madaling araw, bago siya magising, kinuha ko ang singsing sa kanyang kamay at pumunta sa jewelry store upang ibenta ito. Bawat hakbang ko ay mabigat na para bang may matibay na pandikit ang aking mga sapatos na ang hirap tanggalin. Dahil masakit ito para sa akin, hindi ko maiwasang mapaluha, pero wala naman akong iba pang paraan na pwedeng gawin. Nung makarating ako sa jewelry store, may sorpresa palang nag-iintay sa akin. Ang diamond na nasa singsing ay peke. Hindi ako makapaniwala at napaupo ako sa sahig sa pagkabigla. Kaya naman nagpunta ako sa iba't ibang jewelry store upang tiyakin kung totoo nga ang lahat ng ito. At lahat sila ay sinasabing peke ang diamante at ang tanging tunay lang ay ang gold na singsing. Kung anong kinabigat ng hakbang ko papuntang jewelry store kaninang umaga ay siya namang singbilis pa sa 4:00 ang aking mga hakbang pabalik ng bahay. Walang kaabog-abog at kinompronta ko ang aking asawa. Anong nangyari? Bakit peke ang diamante? Magsabi ka ng totoo. Galit kong wika. Humihigbi siya habang sinasabi sa akin na ibinenta niya ang diamante ng matagal na panahon upang mabayaran ang aming mga gastos at pinalitan niya ito ng isang pekeng diamante upang hindi ko ito mapansin. Nakaramdam siya ng labis na konsensya sa pagbebenta nito. Hindi niya nais na ako ay panghinaan ng loob at isiping wala siyang pakialam sa aming relasyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng singsing. Ayaw niyang malaman ko ito, kaya't ganoon pala siya kung magpigil sa akin na huwag ibenta ang singsing. Napagtanto ko na ibinenta ng aking asawa ang pinakamahalagang pag-aari niya para lang sa ikabubuti namin. Nagtrabaho siya sa umaga hanggang gabi kahit na sa punto ng pagkakaroon ng masamang kalusugan at ipinagbili niya ang nag-iisang mahalagang bagay na meron siya para lamang sa amin. Pinatunayan ng misis ko na handa niyang ibigay ang lahat ng meron siya at gawin ang bawat sakripisyo upang matulungan ang aming pamilyang mabuhay. Samantalang ako ay napag-isipan ko pa siya ng makasarili at ako'y nagalit sa kanya pero iniisip niya lang ang aming kapakanan. Naging mas mahina ako kaysa sa misis ko. Naging mahina dahil naisipan ko pang mamatay para mapadali ang buhay niya gamit ang life insurance. Naging mahina ako dahil hindi ko nilampasan ang mga sakripisyo at pagod ng misis ko para sa aming pamilya. Naging mahina ako dahil ako ay naging duwag at itinuon ang atensyon ko sa singsing para magkaroon ng mabilis na pera. Lumuhod ako sa harapan ng misis ko at humihingi ng kapatawaran habang nakayuko dahil hindi ko maiwasang maluha at nahihiya ako sa nagawa kong paratang sa kanya. Lumuhod din siya at itinaas ang ulo ko para makita ang mga mata ko. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha nung nakita ko ang kanyang napakaamong muka. Hindi siya nagsalita, ngunit niyakap niya ako ng mahigpit. Pareho na kaming umiiyak. Pagkaraan ng halos 1 oras na pag-iyak, nagsimulang ipinikit ni Mrs. ang kanyang mga mata at nagdasal. Habang pinagmamasdan ko siya, napagtanto ko na matagal na panahon akong hindi nagdasal at ipinikit ko na rin ang aking mga mata. Ang pangyayaring ito ay nagpabago sa akin. Nakaramdam ako na parang may tumapik sa akin at sinasabing magiging maayos ang lahat dahil meron akong asawa na sumusuporta sa akin. Nagkaroon ako muli ng pag-asa. Mas lalo akong nagpursigi sa trabaho. Nagtrabaho ako araw at gabi at minsan ay natutulog na lamang ako sa sahig ng shop upang makatipid ng oras sa pabalik-balik at pera din sa pamasahe. Tiniyak ko na ang lahat ng aking pag-aayos at repair ay perpekto at tapat. Hindi ko kailanman niloko ang aking mga customer. Kapag nakita kong hindi ito kailangan ayusin at wala namang problema, sasabihin ko ito kaagad sa kanila. At kapag naman may sira at kailangan ayusin, sinasabi ko ito sa kanila at binibigyan ko sila ng mababang halaga. Kaya't wala akong mga customer na nagrereklamo tungkol sa aking gawa at serbisyo.
Hindi maiwasan na bigkasin ng aking mga customer na nagka-canvas sila sa ibang shop bago pumunta sa akin at ang aking presyo ang laging pinakamababa sa lahat ng shop na napuntahan nila. Bilang karagdagan sa kita ay nagkaroon din ako ng home service. In-expand ko din ang aking repair, hindi lang cellphone, pati na rin mga computer. Nag-offer ako ng 24/7 home repair service sa mga customer na hindi makakapunta ng shop. Kahit 3:00 pa iyan ng madaling araw ay tiyak kong gagawin ang aking serbisyo. Nakatulong ang pag-expand ko, mababang presyo ngunit may kalidad at home service sa negosyo ko. Ang aking mga suki ay nire-refer nila ako sa mga kakilala nila. Kalaunan, parang unti-unti nang nagkakaroon ng isang himala sa aming buhay. Ang aming negosyo ay nagsimula ulit umusbong. Dumarami na rin ang aking mga suki. Nakatulong din ang internet sa pag-promote ko sa shop at ang mga good reviews galing sa mga naging customer ko. Halos mag-iisang dekada na ang nakalipas at ngayon ang negosyo namin ay naging maunlad na. Hindi na namin kailangan mag-alala kung saan kami kukuha ng perang kakainin. Pinananatili namin ng aking asawa ang aming bagong paraan ng pamumuhay. Ang aking asawa ay hindi na nagtatrabaho pero patuloy pa rin siya sa pagsusumikap kasama ako upang mapalago at pamahalaan ang aming negosyo. Nagsusumikap kami upang mapanatili kung ano man ang meron kami ngayon. Hindi na namin nais na ulitin ang nangyari sa amin noon at mas lalong ayaw namin na maranasan ng anak namin ang hirap na dinanas namin noon. Kasal na din kami at kung noon ang singsing ang simbolo ng aming relasyon, napalitan na ito ng aming isang anak na babae na naging simbolo at bumuo ng aming pamilya. Pero syempre, nakabili pa rin ako ng bagong diamante at inilagay ito sa dating singsing ng aking asawa. Ang lahat ng kaganapang ito ay dahil sa misis ko. Tinuruan niya akong huwag sumuko, magsumikap at paigtingin ang aking pananampalataya. Walang imposible kahit na mapait ang ugat pero ang bunga ay masarap. Pangalawang video. Pinalaki ako ng mga magulang ko sa isang strikto at makaluma o sinauna pang pamamaraan. Lalo na noong kapanahunan pa ng mga lolo at lola ko. Umuuwi sa oras na itinakda, nag-aaral, walang bulakbol, laging kasama sa pagdadasal at palaging tumutulong sa mga gawaing bahay. Nagbubukod ng bato sa mga bigas na nasa bilao na madalas kong ginagawa na itinoka sa akin. Ang paggamit ng po at opo, ang pagmamano sa mga nakakatanda kahit hindi ka mag-anak, hanggang ngayon dala-dala ko pa din kahit na meron akong pamilya na sa tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon, kahit ano pa ang aming ginagawa, ititigil namin ito at panandaliang magdadasal ng taimtim. Ipipikit ang aming mga mata at magsisimulang magdasal. At sa tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon, sama-sama ang buong pamilya na kami ay magdadasal bilang pasasalamat sa lahat ng aming mga natanggap na biyaya. Sa ganito ding paraan ko ginabayan ang aking mga anak, lalong-lalo na sila ay parehong babae. Lahat ng pagkain namin, mapaalmusal, tanghalian, merienda o hapunan, lahat ito ay may kasamang kanin. At ang isang tradisyonal na pinag-ingting ko ay dahil mga babae sila, bawal ang magsuot ng makikita ang binti, braso at lalo na ang dibdib. Bawal magkaroon ng nobyo hanggat hindi pa sila nakakatapos ng pag-aaral. Lahat ng mga inuutos at sinasabi ko, gusto kong sundin ng mga anak ko. Nais kong irespeto nila ang mga nakakatanda sa kanila, mga magulang nila. Sa madaling salita, isa akong konserbatibo at striktong magulang. Maayos naman ang lahat. Ang panganay ko, walang mintis, palagi akong sinusunod. Nakikinig palagi. Ngunit ang bunso ko, simula nung mag-aral ng kolehiyo, palagi akong tinatanong kung bakit. Nung kabataan ko, hindi kami nagtatanong. Sa katunayan, wala ni isa sa aming magkakapatid ang nagtatanong kung bakit, para saan, kailangan bang gawin. Walang tanong-tanong, basta kung anong sabihin ng mga nakatatanda ay gagawin ng mga bata. Ngunit ang bunso ko ay iba. Akala ko magiging madali lang na ipatupad itong mga nakaugalian ko na ipasa sa mga anak ko dahil ang panganay ko hindi naman nagtatanong. Pero ang bunso ko, yung bunso, iba. Palaging nagtatanong at kung sa tingin niya ay hindi makatuturan ang mga sagot ko,
Dito na niya ako sinusuway. Noong mga kapanahunan na nagdadalaga ang mga anak ko, dito nagsisimula ang mga napapanood sa telebisyon na mga pananamit ng mga kababaihan. Gaya ng ibang mga dalaga, ang bunso ko din ay nais din itong masubukan. Kaya palaging para akong hihimatayin nung masaksihan ko siyang nagsuot ng sleeveless at short. Pagpasensyahan niyo na po, talagang makaluma o sinauna pa kasi ang aking pag-iisip. Dumating ang taong 2000, mas lalong nauuso ang mga paiksi ang damit at dito na din nagsimulang magkaroon ng barkada at hindi umuuwi sa itinakdang oras na 8:00 ng gabi. Madalas siyang nauwi minsan huli ng 30 minuto o kung minsan ay 1 oras. Kaya naman lagi akong naaalta presyon dahil madalas niyang sinusuway ang aking mga nais. Nung nakatapos na ang aking panganay, meron siyang manliligaw. Tradisyonal ding nanligaw ang kanyang naging nobyo. Nagpupunta sa bahay, may dalang bulaklak, nagpaalam sa amin para manligaw sa aming anak. Mabait, magalang ang binata. Kaya naman wala akong tutol dahil ginawa ng lalaki at anak ko ang nais kong paraan para sila ay magkarelasyon. At matapos ang mahigit 1 taon nilang magkasintahan, namanhikan ang lalaki at sila ay nagpakasal. Ang kasal niya ay tradisyonal din. Sa simbahan, nakasuot ng trahe de boda, hinatid ko siya sa altar na pangarap lahat ng mga tatay para sa kanilang mga anak. At syempre, sa paghahanap din ng asawa, kailangan may magandang trabaho at kayang bumuhay ng pamilya. Hindi man kami kasing yaman ng lalaki, pero kami ay nagbigay pa rin ng ambag para sa kasal ng 2 magkasintahan. Pabor ako sa napangasawa ng panganay ko dahil merong kaya at mga negosyo ang pamilya nito. Tiyak na kayang-kaya niyang buhayin ang aking anak. Sa panahon ng mga anak ko, marami ng mga babae ang nagtatrabaho din. Hindi tulad noon na ang lalaki ang nagdadala ng pera sa bahay at ang mga babae ay may iwan sa tahanan bilang may bahay. Ganoon din kami ng asawa ko at ang panganay kong anak dahil mas malaki ang kinikita ng kanyang mister, hindi na niya kailangan na magtrabaho at ituon ang kanyang pansin sa pagbubuo ng kanyang pamilya. Kung anong kaperpekto sa mga mata ko ang aking panganay, magkasalungat sila ng kapatid niyang bunso. Hindi kami mayaman, pero meron naman akong permanenteng trabaho at kasya para sa aming pamilya at nakapagpatapos ako ng mga anak ko sa kolehiyo. Subalit ang bunso ko, nung oras na siya ay nagtapos ng kolehiyo, ipinakilala niya sa akin ang lalaking nais niyang pakasalan. Sabi niya, matagal na silang magkasintahan ng lalaki. Kaya nung malaman ko iyon, alam niyo na po ang itsura ko. Nang gagalaiti at nung lahat kami ay nasa sala, hindi ko na napigilan at ako ay nag-walk out dahil hindi ko matanggap ang ginawa niyang pagsuway sa akin. Kaya naiwan ang misis ko at siya ang kumausap sa kanila. Nalaman ko na isang waiter at driver ang nais pakasalan ng bunso kong anak. Malayong malayo sa naging mister ng kanyang ate. At isa pa, sa oras na ikasal sila, sasama siya sa probinsya ng lalaki at doon tutulong sa pag-ani dahil meron daw itong maliit na lupain na mayroong ilang puno ng nyog, mangga at iba pang uri ng halaman. Kwento sa akin ng aking misis na ang lalaking nobyo ng aking bunsong anak ay may 1 taon na lang na kailangang tapusin para makatapos ng agriculture engineer. At sa oras na matapos ito, siya na ang magpapatuloy ng taniman ng mga magulang nito. Sa isip-isip ko, sa panahon ngayon ang pagsasaka ay napakababa ng kita. At hindi nga ako nagkamali dahil isa sa kakulangan sa pera ang dahilan kung bakit huminto ng pag-aaral ang lalaki. Dahil kailangan niyang magtrabaho sa Maynila upang makatulong makapagbigay ng kaunting panggastos at makapag-ipon upang matapos sa kanyang kurso. Nagkakilala silang 2 ng anak kong bunso dahil isa siyang waiter o bantay sa isang karinderyang kinakainan ng anak ko malapit sa kanyang universidad. Nakatapos ng financial management ang anak ko at siya muna ang pansamantalang maghahanap buhay para sa kanyang pamilya habang tinatapos nito ang kanyang kurso. Matinding pagtutol ang ginawa ko pero dahil matigas ang ulo ng bunso kong anak, pinabayaan ko siya. Nung namanhikan ang mga magulang ng lalaki,
Ang mga daladala ay puro gulay at prutas. Malayong malayo sa natanggap kong mamahaling gamit gaya ng alak, pabango, mula sa mga magulang ng mister ng aking panganay na babae. Aaminin ko, napakataas ng pride ko. Ayaw kong luwagan ang pag-iisip ko dahil hindi ko matanggap ang pamamaraan ng buhay ng aking bunsong babae. At higit sa lahat, sa tingin ko, hindi niya ako nirerespeto dahil madalas siyang sumusuway sa mga gusto ko. Ikinasal ang aking bunso sa harapan ng alkalde. Isang maliit na salo-salo na sa bahay pa namin ginanap, na ang tanging imbitado ay malapit na kamag-anak at ilang malalapit nilang kaibigan. Kung sa panganay ko, enggrande ang kasalan, sa bunso ko naman ay simpleng-simple lang. Dumalo ako sa kasal pero hindi ko kinakausap ang mga balae ko, maging ang aking bagong manugang. At matapos ang ilang linggo nilang ikinasal, lumipat na ng lugar ang bunso kong babae sa probinsya. Dahil sa taas ng pride ko, kahit na tumatawag sa akin at nauuso na ang text messages, hindi ako nagre-reply sa mga text ng bunso kong anak. Kumbaga, parang wala na sa puso ko na anak ko siya dahil itinoon ko ang atensyon ko sa aking panganay na mabait at palaging nakikinig. Mas lalo itong napadalas ang pagbisita ko sa bahay ng panganay kong anak nung ako ay nagretiro sa trabaho. Wala na akong pinagkakaabalahan kaya madalas iyon ang pinagtuunan ko ng pansin. At kung hindi ako pupunta sa bahay nila, ang anak kong panganay ang madalas na magpunta sa aming tahanan para makalaro ko ang aking mga kambal na apo. Kasabayan nito, sa tuwing nagpupunta ang anak ko, palagi pa din akong nagbibigay ng payo, lalo na sa tungkol sa pera, na mag-ipon o mag-invest. Aaminin ko, mahilig akong magmando ng iba, kaya naman laking inis at galit ko sa tuwing hindi ako sinusunod. Hanggang sa napansin ko, ang anak kong panganay, nararamdaman kong parang lumalayo sa akin. Ramdam ko ang pagdistansya niya at ilap siya, at napansin kong inilalayo din niya sa akin ang kanyang mga anak. Kaya naman hindi ko ito natiis at kinumpronta ko siya, at dito niya inamin sa akin ang totoo. Ang sabi sa kanya na mga biyenan niya, huwag daw siyang makinig sa mga payo ko, lalo na pagdating sa pera. Dahil klarong-klaro naman na wala akong alam sa mga pinagsasabi ko. Dahil kung meron man akong alam, hindi lang bahay at lupa ang makakayanan ko, kundi ang iba pang bagay. Kita naman sa estado namin na kami ay saktuhan lang, wala pang magandang mga appliances. Kaya yung mga payo ko kung paano mag-ipon, mag-invest, ay malinaw pa sa tubig na wala akong kaalam-alam. At sino ako para magbigay ng payo sa kanila kung ako mismo hindi ko nagamit sa sarili ko. At ang nakakalungo pa dito na naisip nilang baka interesado ako sa pera nila dahil madalas akong manghimasok. Napagtanto ito ng anak kong panganay kaya magmula noon, doon na siya naniniwala na para sa kanya, mas may katuturan ang pinagsasabi ng kanyang mga biyanan kaysa sa sariling ama. Dito na siya dumistansya sa akin at sa katunayan, sabi niya, siya na lang daw ang kokontak sa akin. Hindi ako makasagot dahil labis akong nabigla sa nalaman ko. Ang dating 3 beses sa isang linggo, naging 1 beses sa isang buwan na pagkikita hanggang sa naging wala na, maliban na lang kung sumagi sa isip ng anak ko na kontakin o i-text ako. Labis akong nasaktan sa ginawa ng anak kong babae. At sa pagninilay-nilay ko, dito ko lamang napagtanto kung kailan biglang lumayo sa akin ang panganay ko na hindi ko noon namamalayan na ako ay isang malaking hangal. Dito ko lamang naisip na ganitong-ganito ang ginawa ko sa bunso ko. Lumayo ako sa kanya na halos inabandon ako na. Hindi na halos, kundi inabandon ako nga siya. Ako ang may kagagawan kung bakit naging ganoon ang anak kong panganay. Dahil lumaki siyang minamanduhan ng iba, kaya ang madalas na desisyon niya nakadepende sa iba. Isang kamaliang ginawa ko dahil ginawa kong nakadepende sa iba ang aking anak na panganay. At ngayon, dahil meron siyang nakitang mas magaling sa akin, iyon naman ang pinakikinggan niya. Ang akala ko sa ganitong paraan ay maganda ang kalalabasan,
Ngunit ako ay labis na nagkamali. Hindi na ito katulad noon. Iba na ang panahon. Maraming nagbago na pati ang teknolohiya ay ang bilis magpabago ng mga henerasyon ngayon. Iba na sila mag-isip. Ganyan ang bunso ko na may sariling desisyon. May sariling gusto. Hindi nagpapamando sa iba at bukal kung ano ang nais niyang gawin sa buhay. Malaking panlulumo, pagsisisi at pagkagalit ang nararamdaman ko sa sarili ko. Dahil ngayon ko lang naisip na mas matalino at magaling ang bunso kong anak kaysa sa akin, na kayang-kaya niyang harapin ang bawat pagsubok ng buhay. Napaluha ako dahil naalala ko ang nakaraan, ang mga nagawa kong kahangalan. Nakapagbitiw ako ng masamang salita, hindi ko kinikibo ang aking bunsong anak, pero hindi siya tumigil sa pag-text sa akin kahit alam niyang hindi ako sasagot sa kanya. Ilang beses niya ako at ng misis ko na inimbitahan na pumunta sa probinsyang tinitirhan niya, pero madalas ko itong tanggihan. Nararapat nga sa akin ang parusang ito. Nararapat sa akin na magdusa dahil sa makitid kong pag-iisip, na hindi ko tinatanggap ang pagbabago, na hindi ko nilawakan ang aking pag-iisip, na hindi ko inilagay ang sarili ko sa kanilang sapatos. Hindi naman masama ang maging istrikto o tradisyonal, ngunit hindi ko naisip na meron din itong depekto o kamalian, na ang bunso kong anak ay isang matalino, maabilidad at independiyenteng babae na dapat kong ipagmalaki. Hindi lang siya, pati na rin ang panganay kong anak. Anuman ang nais nilang gawin sa buhay, labas na ako doon at hindi ko na kailangan panghimasukan pa. Lumuluha akong lumapit sa misis ko at inamin ko sa kanya ang lahat ng pagkakamali ko. Niyakap niya ako at sinabing tao lang ako o tayo, laging nakakagawa ng pagkakamali. At para maituwid ang pagkakamaling ito, kailangan kong gawin ang tama. Nilunok ko ang pride ko at nagtungo kami ng misis ko sa bahay ng bunso kong anak. Doon nakita ko ang kanyang tiyan ay malaki na siya ay nagdadalang tao sa una nilang anak. Nakatapos na din ang kanyang mister at ngayon sila ang nagsusuplay ng mangga sa palengke sa kabilang ibayo. Akala ko dahil probinsya, bahay kubo lang ang tinitira nito. Pero ang bahay ng aking mga balae, maging ng aking anak, ay malaki, sementadong pader at naka-tiles din ito. Hindi man magagarbo ang mga gamit sa loob ng bahay, pero malinis at maaliwalas tingnan. Tunay ngang ako ay kulang sa kaalaman, na tila ako ang nakatira sa bundok, at hindi pa nakatulong ang nakasanayan kong manghusga ng kapwa base sa kanilang pangkabuhayan o estado sa buhay. Humingi ako ng paumanhin hindi lang sa aking anak na babae at maging sa aking mga balae at ang aking manugang. Alam kong malamig ang pakikitungo ko sa kanila, pero sila kabaliktaran ko. Dito din sinabi sa akin ng bunso ko kung nais naming manirahan sa probinsya. Maaari akong mamitas ng mga prutas na mangga at siguradong hindi ako mababagot lalo ngayong wala akong pinagkakaabalahan. Hindi ako tumanggi dahil gusto kong bumawi sa anak kong bunso. Kaya makalipas ang 1 buwan, lumipat kami sa isang bahay na katabi ng bahay ng anak ko. Kami ni Mrs. nag-e-enjoy sa buhay probinsya. Maagang gumigising, nagpapakain ng mga manok, minsan namimitas ng sariwang prutas para ihain sa hapagkainan. Dito ko din napagtanto na ang mga balae at manugang ko ay mabubuting tao na hindi ko pinagbigyan ng pagkakataon noon. Hindi ko pa rin maalis na hindi makaramdam ng hiya, kaya madalas pa din akong humihingi ng paumanhin. At dahil ayaw kong masira ang relasyon naman ng anak kong panganay, madalas akong nagte-text sa kanya upang siya ay kamustahin para maiparating ko sa kanya na kahit anong mangyari, narito pa rin ang tatay niya para sa kanya. Hindi man siya nagre-reply sa mga text ko, pero alam kong balang araw, magre-reply din ito at hindi ako susuko gaya ng ginawa ng bunso kong anak sa akin. Minsan hindi lahat ng mga utos, habilin, payo ng magulang ay tama. Meron ding pagkakataon na ang mga magulang ay meron ding matututunan sa mga anak
Kung bubuksan lamang natin ang isip at puso na pakinggan sila. Na alam kong huli ko na naisip, pero nagagalak ako dahil nabago, na ituwid ko ang mga maling pag-iisip na ito. At ika nga ng kasabihan, habang tayo ay humihinga, hindi pa huli ang lahat. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!